unto our God, unto our God, give matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, give matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Come on, in the count of three, let's say thank you, Jesus. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Sige, right now, let's be still in the presence of the Lord. And aware man tayo nga kahapon, no, may naitabo nga linog and damo sa mga affected nga mga area. So right now, let's begin to pray no, sa mga nasalanta, no, even sa Lindol, especially sa Davao, no, even other parts. No, let us begin to pray. No, let us open our mouth and let us declare divine comfort. May ara sang sanggol nga nahulog sa bed sa hospital. So napatay gid siya, no. So let's pray no, even divine comfort sa mga nadulaan. Yes, Abba Father, Lord, thank you, Abba Father, for this life, Lord, na imong gihatag, Lord God. Salamat, Lord, sa kinabuhi, O Diyos. And indeed, Lord, kabalo ko, O God, na makabalo ka sa tanan nga pagkitabo diri sa kalibutan, O God. Halin sa Luzon, Visayas, Mindanao, Lord, nagbati sa matag kalamidad. We pray, Lord, for divine comfort sa matag pamilya, sa matag panimalay, Lord, na nagkaraguba, O God. Sa matag pamilya, I pray, Lord, mag-imong mga kamot, Lord. Every provision, O God, will overflow matag sa mga pamilya, O God, sa Davao, nga tagumaan sa panimalay, O God. Sa mga injuries man, Lord, mga ara sa ospital, I pray, Lord, for your provision and your divine healing upon them, O God. Not just, Lord, physically, but even emotionally and spiritually, O God. I pray, O Lord, we pray, ikaw continually, Lord, mag-move sa matag individual, O God, na nasalantaan, O God. And more than, Lord, may mga aftershocks pa man, O God. I pray and I declare protection sa matag pamilya. Right now, kung may mga pamilya ka man sa malapit sa epicenter mismo, hindi kusog ang lindol. Right now, pray for them. Pray for your family in Davao and every part of the Philippines. Sa October, Cebu, kahapon, sa Davao naman. Even sa Baguio, last October 9, Luzon, Visayas, Mindanao, ginauyog na gid sa Ginoo. And the Lord want to hear our prayers. Hindi lang ni siya aksidente, but I know that may gusto si Lord na ipabalo para sa aton tanan, para sa aton bansa nga Pilipinas. I pray and I declare, O God, nga imong mga gitalaga nga mga leaders diri nga bansa, Lord, they will stand, O God, and they will move as a leader, O God, extending their hands to those families na salantaan, O God. I pray and I declare, O God, nga tama na, Lord, ang matag corruption, O God, and more than sa mga personal interest nila sa politika, O God, I pray and I declare that they will have this heart, Lord, for the people.
passion for God and compassion for people that more than money, O God. Naging master man nila karon Lord, ang kwarta. But I pray, Lord, na ikaw magatuloy sa ilang mga kasing-kasing, O God. Matag kasing-kasing sa hari ara sa imong mga kamot, Lord. And I know that you are able to turn every stony hearts into flesh, O God. And I pray, Lord, nga karon pa lang, O God, your spirit will move upon every leaders namon, O God, halin sa pinakagamay hangtod sa presidente man, O God. I pray that they will respond right to your call, O God. And I pray, Lord, O God, nga hindi na maduangan sa isang pakalindol para maka-realize, O God, ang among mga leaders, O God. I pray, Lord, their hearts will turn back to you, O God, in the name of Jesus. And I call forth every churches to pray, to intercede. Let's call forth sa matang intercessor na mag-ampo para sa atong nasod, yung Pilipinas. Alin sa Luzon, Visayas, Mindanao, O God, I pray that every prayer intercessor, Blue Flame warriors will rise up and pray for this nation. I pray, Lord, na hindi na sila magtulog-tulog, but they will wake up and fight for this nation, O God. Philippines is an apple of your eye, O God. And Lord, I pray and I declare, O God, na matag katawan, Lord, mabalik sa imo, O Diyos. Every heart, O God, will turn back to you, O God. Will kneel before you and pray for this nation, O God. And I know, Lord, na palangga mo, Lord, ang Pilipinas. Matag Pilipino, O God. Philippines is a Christian country. Ikaw ang among ginadayig. Ikaw ang among Diyos, o Ginoong Jesus. And I know, Lord, nga hindi mo pabayaan, O God. You are a just God. And thank you, Jesus, that the help is on the way. Salamat, Lord. Let your will be done and let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven, O God. Let your will prevail upon this nation, O God. And even sa atong simbahan man karon, I believe nga pati kita ginalilog man diri. And I know nga may mga ginaistorya si Lord sa matag isa. Begin to pray for it to God. Open your mouth and offer your prayers to God. Ano bang mga realization mo sa tanang kapanghitabo subong sa kalibutan? You know, hindi ka bungol, hindi ka bulag, kabalong ka kung ano nagapanghitabo. Open your mouth and begin to pray to the Lord. Ara siya nagapamati sa aton. Even though hindi man ako mabatian, hindi man malabatian sa imo katapad, but I know that the Lord is listening sa imo kasing-kasing. Remember that the word of God in James 5:16, tana, a prayer of a righteous can create a wonderful result. Even sa imo pinakasimple nga pag-ampo, matag imposible kaya himuon ni Lord nga imposible kung haom sa iyang kabubuton. Lord, salamat, O God. Hear our prayers. Open the heavens, O God, and receive the incense of our prayers, O God. Incense sa among mapag-ampo. Open the heavens, Lord, and receive, O God. Matag longingness, O God, matag pangamuyo sa among kasing-kasing. Have your way, Jesus. Thank you, Lord. I sealed every prayer, O God, with your blood. We love you, we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, no? So God is good once again and all the time. So damo bakante diri sa tubangan, please come forward, no? Forward tayo so sa mga childrens, no? So palihog ko sa mga bata, no? Ginahangyo ko ang ara sa kung may ara daw sang bakante sa mga tubangan, just come forward. No, forward ta kaya mga sa likod mahuya man sila. So kita na lang mag-forward. No? Sige, forward tayo. No, forward, no? Forward kayo, forward. Mamo. So, hindi ka magsugod kung hindi ka mag-forward kung may makita pa ko nga bakante. Sige, forward kayo dito. No, dito, jury, forward kayo. Yan. Forward kayo, forward. Sige, forward tayo, forward.
Sige, forward tayo, forward. Now, let's come closer. Yan. May bakante pa dali, oh. Meron pa din bakante. Sige, forward. No? Forward tayo mga boys. Sige mga boys. Alam mo, dalawa kuya. Kuya, dali ka mo. Sabay ka mo kay Kitoy. Yan. Okay. Now, once again, Happy Lord's Day. No, hambali mo katapad, nalipay ko kay Ari Kasubong. Nalipay ko kay Ari No, so, before ta maglakat no, sa aton nga Word of God, no, this is the encouragement to us no, nga labaw sa tanan nalipay si Lord. No, grabe ang paguyog karon sa kalibutan, no? Gilinog ni Lord ang kalibutan to awaken us. No, hambali mo katapad, gibugtaw ka sa Ginoo. No, gimata ka ni Lord, no, that this is not our home, but heaven is our home. No, so kung tanawan naton, no, lumalabay ang tanan. No, pila ka years gihaguan sa isa kasima lang iyang balay, even ang iyang pamilya nga nahabilin, nadula. No, sa isa lang ka iglap sa Glinog sa Cebu. No, so always remember that heaven is our home. No, so hindi diri ang aton nga balay puloy-anan. Pero langit ang aton nga balay. Ang aton nga tuod nga balay amo ang langit. No, so before ta mag-adto sa aton nga prayer, ginahangyo ko ang tanan to please be. Let us rise on our feet and let's read the word of God in Ephesians 4:17-24. Ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog. Sige. Let's read the word of God in Ephesians 4:17-24. With the Lord's authority and Live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life of God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. For they live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. But that isn't what you learn about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Amen. No, so let us pray. Let's close our eyes and bow down our head. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you for this day. This is your day, Lord God. And Lord, kabalo ko, Lord, nga nalipay ka, Lord, even sa presensya sa mga kabataan, Lord God. For they are the next generation of our Father, Lord God. And Lord, balaan na o Diyos ang imo nga mensahe karon nga adlaw, Lord. As you called us, O God, to stand above Father, Lord God. Salamat, Lord God, nga padayon, Lord, ikaw, O Diyos, ang magabag-o ka namo, Lord, pinaagi sa imo nga mga pulong above Father. Lord, among gina-invite, among nga ginawahag, O Diyos, ang imo nga balaang Espiritu Santo, Lord God, nga maoy magapunsad, O God, sa matag kasing-kasing, Lord. Have your way. Holy Spirit of the living God, continue to speak upon every heart. Continue to move, O God, even in our midst today, Abba Father. Salamat, O God, even sa pagpahinumdum mo sa amon, Lord, pinaagi, O God, sa linog. Lord, heaven and earth will pass away, but your word will remain. Salamat, O God, sa imo nga dako nga paghigugma sa amon. Na it's not too late, Lord, to reconcile our heart back to you. To reconcile, O God, even our first love, O God. We thank you for your word. Salamat, O God, nga ikaw, Lord, ang dihog, O Diyos, sa imo nga ubos nga alagad, Lord God. Nga matag mensahe, matag pulong, O God, nga mugawas, O God, sa imo nga ubos nga alagad, O God, imong dihugan sa imong balaang Espiritu Santo, Lord God. Lord, grant us the spirit of understanding. Grant us, O God, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, Abba Father, Lord God. And Lord, ikaw ang matuboy, ikaw ang mahimaya, ikaw, O Diyos, ang mapasidunggan, Abba Father, Lord God.
Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, O Diyos. We decree and we declare, O God, your warring angels to post from these four corners, from east, west, north, south, above and below, and to strike down every works of the enemy. I speak spiritual awakening in the name of Jesus Christ. By your blood, in Jesus' name, amen and amen. Ginahangyo ko ang tanan sa pagpungko. So today, no, the Word of God, the title of our message, put off the old life, put on the new life. No, so ano daw ang i-put off? Old life. Ang old life. Ano daw ang i-put on? Ang New life. new life. No? So, ang matag isa sa aton, may arak kita sa mga kaniadto. Our past. Tama? No, may mga past kita. May mga old life kita. Pero karon nga nahimo na ka nga alagad sa Ginoo, anak sa Ginoo. Gusto ni Lord na hindi nakaparehasang dati. He wants you to be a new creation. He wants you to be transformed. No, gusto ni Lord nga, when you say put off, ubaha. Di ba kung may ara kita sang bayo nga lago na, malipay ba ta nga premier nato na ginagamit? Nga wala laba-laba? May ara ba diri nga nagsuksok sang isa ka bayo, isa ka bulan? Grabe na guro ang baho, no? No, hindi na gid guro magwantahan ang baho, no? Isa pa lang galing ka adlaw, di ba? No, every mabahuan ta sa itong nga damit or kanang gabi na ang balhas, di ba? We choose to change. Ama, nagailis kita. Karon gusto sa Ginoo, ano ang aton nga ubahon? Mga kaniadto naton nga kinaiya. Sang wala pa ta sa Ginoo. No, tanan ta, ara kita karon sa isa ka ginatawag nga proseso. Hambalin mo katapad, proseso. Proseso. Hambalin mo katapad, ako ang ginaproseso. Ako ang ginaproseso. Nga hindi ikaw. Kay hili kita pointing finger. Ikaw ang ginaproseso. Ikaw gid. Kita ang ginaproseso. Hindi lang ang imo katapad, pero ikaw mismo. No? Kaya gusto ni Lord, maintindihan natin nga gusto ni Lord ang bag-o nga kita. No? Hambalin mo katapad, God wants you to be a new person. God wants you to be a new person. Hambalin mo katapad ang bag-o nga ikaw. Ang bago na ikaw. God wants us, no nga may ara sang transformation. Hindi gusto ni Lord nga nagpadayon kita sa pagpakasala, nga nahimo na kita nga Kristohanon. Nga nahimo kitang hipokrit. Pero gusto ni Lord nga, aton nga ubahon. Ang mga dati nga tradisyon, dati nga kanang naandan, dati nga kultura. Kung dati, culture sa kalibutan ang aton nga naandan, karon kultura sa langit. So ano ba ang mga nagkalain-lain nga aton dapat mabalaan kag maintindihan? No, according sa word ni Lord in Ephesians 4:17-24, hambal niya diri, with the Lord's authority, I say this, live no longer as the Gentiles do. We are Gentiles. Talenta Gentiles. Pero nga adri Gentiles. Kaya ang Gentiles, nag-represent na siya sa mga unbeliever. So when we say unbeliever, hindi magtutuo sa Ginoo. So kung mahimo galita nga magtutuo sa Ginoo, may ara sang kabaguhan. Kung nag-profess kita nga Christian kita, from the root word Christ, si Christ ang naghari sa aton nga kasing-kasing. Si Christ ang makit-an sa aton nga pagkinawi. Si Christ ang makit-an sa aton nga pinulungan. No longer as the Gentiles do. Maduwala daw ang choices sa kalibutan. No, dira pili ka lang sa duwa. Ara ka sa light or ara ka sa darkness. Duwala man daw ang master sa kalibutan. Kung hindi daw si Lord ang nag-glorify sa aton nga kinabuhi, ibig sabihin sino ang nag-glorify? Ang enemy, Satan. So ang pagpili gali wala sa kay Lord. Ang pagpili gali ara sa aton. Kita gali ang magpili, hindi si Lord ang magpili. Ikaw kag ako, kita ang magpili sa aton nga landas nga tahapon. Hamba sa Word of God, narrow is the gate towards eternity. Mubo, kitit nga dalan. No, singpit nga dalan. Ang dalan sa eternity. Pero grabe kahalambad.
ang dalan palakad sa kalaglagan. Sa mga young people, wala pa man na kayo ang maturity sa mga young people. Pero kanang gamay nga bagay, pagsabat-sabat sa ginikanan. Pagpamalikas or wala pagsunod sa gusto sa mga ginikanan. Sino din nakabalo sa tama kag sa mali? Taas kamot. Say amen kung nakabalo ka sa tama kag mali. Amen. Amen. Aware ta kung ano ang tama. Aware man ta kung ano ang mali. Pero ang aton nga lawas, gusto naton maghimo sa tama, pero ang gilahimo kay mali. Sino ka-relate? Amen. Amen. Even my word pa ka ni Lord, pero sometimes ang mag-move sa imo nga kinabuhi amo ang flesh. That's why habang ni Apostle Paul, gusto ko himuon ang kabubuton sa Ginoo, pero ang akon nga flesh, gusto himuon kung ano ang naandan sini. This is the encouragement of Apostle Paul. That's why huksa ang imo nga daan nga pagkinabuhi. Huksa. No, ang imo nga daan nga mindset huksa. Napadayon ta. For they are hopelessly confused, no? Dati nung wala pa na kay Lord, we are confused. Wala kita nakabalo ano ang tama kag ano ang mali. Pero karon klaro sa klaro. Nakabalo kita nga ang sala sala. Yes, God loved the sinners, but He hates sin. Maluluyon ang Ginoo, puno sa grasya ang Ginoo, mahigugmaon ang Ginoo, pero ang Ginoo matarong. Ano ang number one gina-break ni Lord sa aton? Aton nga mindset. Aton nga self-will. Kaya kita, may ara kita sang kagustuhan. Pero si Lord, may ara man siya sang kagustuhan sa aton. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Kung karon ginahambalan ka ni Lord nga, abrihang imo kasing-kasing, din abrihan na. If you hear the word of God, do not harden your heart. So kani nga mensahe ini para sa imo katapad. Hambalin mo katapad para ni sa akon. Para ni sa akon. No, para ni sa aton. Hindi lang ni klase mo katapad, no? Ang mindset mabigis ako, may maigo, ay katapad ko gini. Para gini sa ila. Hindi kita sila mag-grow. Kung permi kita para sa ila. Dapat para sa akon. Kaya kita ang mag-grow. No, God wants us to grow. They have no sense of shame. No, dati, no, kung makasala kita, mahuya ba kita? Mahuya kita dati? Hindi na mahuya. Tungkol pa ito sa Ginoo. Tama? Pero karon, meron sa Holy Spirit na mag-convict sa aton. There is holy shame. No, balaan nga kahuya. Nga mahuya kita sa aton nga ginahimo nga mali. That's why ubaha. No, ano man ang mga nagbalik-balik, nagrutinary nga mga sala, nagbalik-balik nga feeling mo struggle, or wala nalipay si Lord, huksa na, ubahan. Upod ang bulig sa Ginoo. Ba may kanta si Andrew A? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Because no one can change us. Only the Lord can change us. Amen. Si Lord lang ang makabag-o sa tao. Kag upod ang aton nga pag-cooperate. Ikaw ag ako kinahanglan nga mag-cooperate man kita. Sige, basahon naton. They live for lustful pleasure. Okay, 1, 2, 3, go! They live for lust, pleasure, and eagerly practice every kind. Okay, 1, 2, 3. Once again, let's read it together. 1, 2, 3, go! They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. But that is not what you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes.
Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. The Word of God says, they live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. So ano ba ng impurity? Mga higko. So ang impurity ba, makitaan siya sa physical or sa gawas? Kala makitaan mo ba siya na grabe ka physical or kanang, ay ari siya, impure ni siya? Impurity of the thoughts. May ara ka na ugtan. Sa huna-huna mo, ginapatay mo na. Sa kasing-kasing mo, gina-ex mo na. So, impurity, hindi lang sa action. Pero sa imo nga kasing-kasing ka, huna-huna. Nakakita ka sa bata nga daway ligo. Sino inahan si man? Ama, grabe kita makasaway. Grabe kita makapanghinaway. Pero today, gusto ni Lord na hukasan na. No, tangtangan na. Put off your old nature and your former way of life. Paano ba kita nagkinabuhi ka ni adto? No, ano ba ang imo nga pagkinabuhi before? No, kung dati, no, grabe kita ka-excited sa kalibutan, or dati ang aton nga life puno sa pangkalibutanon. No, pero karon hambal sa Word of God, huksa ng daan mo nga kinabuhi. Your former way of life. Instead, let the Spirit. Spirit renew. Sino daw ang mag-renew? Spirit. Ang? Espiritu. No, kamali mo katapad, dila sa likod. No, sino daw ang mag-renew sa aton nga huna-huna? Holy Spirit. The Holy Spirit. Spirit of the Lord. No? The Spirit of the Lord. Ang magbag-o gali sa aton nga huna-huna ang Espiritu sa Ginoo. O sino din nagabasa Bible nga wala nakaintindi sa pag-iya nga gibasa? Sometimes. Diba? Diba dati itong unbeliever pa ta, wala pa nag-grow atong nga relationship kay Lord. Nagabasa ta sa Bible tuon. Wala na. Pero wala nato na intindihan. Because kikinahanglan ang balaang Espiritu Santo nga magpaintindi sa atin. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord will renew our thoughts. And attitudes. No, anong iyang nga i-renewon? Thoughts. Nauna. Thoughts, Una-una. huna-huna. No, mali mo katapad. Baguhon ni Lord ang imo nga huna-huna. Oo, ni Lord, ang imo huna-huna. Ano ang baguhon sa Ginoo? Huna-huna. Imo nga panghuna-huna. Kung dati, ang panghuna-huna naton, puros kalibutan, invest ko, savings ko, hindi na mali. No, dakok nga balay, namin nga salakyan, tama? Puros ano ba, pangkalibutan. Wala ko naghambal nga mali na. Siguraduha lang, mag-abot ang linog, madalasan na sa linog, wala lang tahibiay. Tama? Basi makapamuyayaw to sa Ginoo ba? No? Ah, grabe Lord, wala mo gigibatayan ako ng salakyan. Gwardiya rin natin si Lord. Naghihimo natin nga gwardiya ang Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, ang imo nga attachment wala sa kalibutan. Wala sa butang. No, isipa nga lumalabay lang ka. No, habali mo katapad, maabot ang punto nga madula ka sa kalibutan. Naabot ang punto nga madula ka sa kalibutan. Life is uncertain, but death is certain. Ara ang kamatayon sa matag kinabuhi. Matag isa, wala ka nagahambal nga. Di ka makahambal nga, Lord, bata pa ko, Lord. Baka simba ko, palayo. Di ko ang tani, pasubong. Kaya ang akon nga bata, waay pagkita ka graduate. Ang akon nga bata, waay pagkita ka bata. Waay pa ko sing apo. Waay pa ko nakasakyanan, simba ko. Diba? Hadlok kita sa kamatayon nga ginatawag.
Pero isipa, no? Karon mag-isip kita. No? Sa mga nagahitabo sa kalibutan nga mga linog, bata ka balo, kasi karon malinog naman. Diin ang aton nga kasing-kasing. Sige daw, sa negosyo. No? No, ara sa negosyo. Kisa, ara sa trabaho. Hindi ko makasimba kay yadik pagid din ako nga sweldo. No, yadik pa ni pambagal pa ni bugas. No, yadik pa rin anong kinansya kay pang ano pa rin pangbakal pa rin sudan. Renew your thoughts and attitude. Nga attitude. Nga kailangan magkuho nato ng aton nga attitude. Hamba sa Word of God, ang pulong niya mo makabago sa aton. And God wants us to be like Jesus. Si Jesus ang gibiyaan siya. Di ba si Jesus nagpakaon siya? 5 loaves and 2 fishes. No, 5,000 yung gipakaon. Gibiyaan siya. Nagkama ba si Jesus? Kamo, mga wala kamo pulos. Or wala gid kamo sang... Nagkama ba si Jesus na moy-boy? Wala. Na moy-boy ba si Jesus? Pero kita, hilig naman moy-boy, no? Tama? Kung makabulig tayo, di ka pagbuligan balik? Grabe, balik kasing-kasing magbulig balik. Pero si Jesus, wala siya na moy-boy. So gusto ni Lord karon, hukson naton, upahon naton, ang mga naandan naton na kinaiya. Kinaiya sang kalibutan. Ano ba ang kinaiya sang kalibutan? Kung may makasala, no? Di ba wala ta nag-a-admit sa aton nga sala. Permi ikaw, sa nakasala si Eva, si Adan, ang serpent, no? Nakakaon sila sa ano ang hambal ni Adan? Si Eva, abi. Ang babae, abi. Ano bali Eva? Ang manog, abi. Hilig tamag. Tudlo. Siya, abi. Kung magbago siya, magbago man ko. Paano kung hindi siya magbago? Hindi ka magbago? Tama? Especially sa mag-asawa, no? Kung hinayon mo ang imo tingog, hinayon ko man ang akong natingog. Tama? Makarelate na mga mag-asawa, no? Kung timplahan mo ko sa kape, timplahan naman ka sa kape. No way. Diba? Diba? Sometimes, gusto naton nga sila ang magpag-o. Pero wala naton sa aton nga hula-hula nga kita ang magpag-o. Pero may sila. Sa nang panahon niya, ikaw naman ang may arasang kabubuton nga magbago. One thing I've learned, kining pagka mahinatagon, no? Hindi gidi siya sang dali. No? Tama? No? Ang pagka mahinatagon, practice na siya. No? Hindi gina siya sang hindi tanan may gasa sa pagka mahinatagon. Sa paghatag. No? So sa napag-o ako sa Ginoo, isagid ako sang dalok, no? Hindi ko na hilig maghatag, no? So ma-amaze ko sa akon nga magulang. Boy siya kwarta, pero may pa-cake siya, pero may birthday, may pa-cake. Isa na kwarta. No, ginambalagi siya, may kwarta ka ba? Sige lang, Gusto na isip ko na, grabe Lord, no? Kanang siya gasa. So hindi tanan mahinatagon. Pero pwede mo siya i-desire na ikaw man mahimong mahinatagon. No, sino rin mga may dugo ng Ilocano? No, di ba may dugo ng Ilocano, mang, no? So ang piso, mapig ko anay. Bago mo paggawas. Hamba sa Word of God, wala daw sang tao nga nahimo nga kanang grabe magtigom nga nagdato. Kag wala man daw sang grabe ka maalwan nga napigado. Ang gusto gali sa Ginoo nga hindi ta ma-attach sa kwarta. Eh siyempre, may mga time no madamo kita kwarta, pero hindi kita makahatag. Kaya nahadlok kita nga mahubsan. So hindi rin nahadlok mahubsan. No? Hadlok kita mahubsan, no? No? Pero did you know, kanang time nga grabe nakahubas, dira magmilagro ang Ginoo.
No, kanang time nga wala na gid Lord, zero na gid ang pitaka nagadila na ba? Gadiwal na. No, nagapaniwal na kay wala na gid. Dira maghatag sang milagro ang Ginoo. So gusto ni Lord pag-uhon ang aton nga huna-huna, ang aton nga kinaiya, kag aton nga isulob ang kinaiya sang Ginoo. Hindi ang kinaiya sang iban nga tao. Kinaiya sang Ginoo. Hamba sa word of God, ask and you will receive. So pwede ba maghamba kay Lord, Lord, buligi ko nga mabagko. Amen. Pwede. No, kung ang paubos galita kay Lord, maghambal kita nga, Lord, buligi ko nga mabagko. When we come to Christ, we are not just forgiven. We are transformed. Kung magpalapit galita kay Lord, wala lang tagi pa sa ilo. Pero gusto ni Lord nga kita mabagko. Hambaliin mo katapad, gusto ni Lord nga ikaw mabagko. Gusto ni Lord na ikaw mabagko. Hambaliin nga sa mga likod, gusto ni Lord nga ako mabagko. Gusto ni Lord na ako mabagko. So God wants us to be changed, to be transformed. The old self represents sin. So ang daan nga kaugalingon nagarepresentar sang sala. For all have sinned and fall short for the glory of God. Sino diri wala sang sala, taas kamot. Wala sala, taas kamot. No, talanta makasa. Sino diri makasasala? Amen. Talanta. The new self reflects righteousness. Makasasala ta, pero pinaagi sa balaan nga dugo ni Jesus nga nagtagay tayo sa cross sa Kalbaryo halin sa iyang ulo palakas sa iyang lapalapa. Amo na ang naglimpyo sa aton, ang iya nga dugo. So every time gali magpalapit ta sa iya, hindi kita makitaan ang hamili nga dugo ni Jesus. Tanan ba nga sala pwede pasayloon? Amen. Tagay ko sa pinakadako-dako gid nga sala. Dako-dako nga sala. Pagpatay. Dako-dako nga sala. Pagpatay. Dako-dako nga sala. Pagsabat sa magulang. Pagsabat sa magulang. Pinakadako nga sala. Pagtinikan. Pagtinikal. Kamay mo na nga masala. Magbulat ako. Adultery. Ako nga sala. Pag-disobey. Tama? Tanan ba ang pasayloon ba sa Ginoo dako lang nga sala? Hindi. Pati gamay. Gamay ako. Or ang pasayloon lang ba sa Ginoo gagmay lang nga sala? Hindi. Tanan pa sa iyo. So wala gali isang gamay kag dako atubangan sa Ginoo. Ano ang sala ni Adan? Ano ang sala ni Adan? Disobey. Nag-disobey lang siya pero ipagawa siya, no? Disobedience lang to. So ang disobedience rin natin kay Lord, grabe kadako ang impact. So, mga bata, no? Mga kabataan, arang nag-disobey sa ginikanan. May arang gali siya sa impact. For example, may mga bata nga ginap-eskwela gid arong, ang mga bata hindi gid. So tungod kay nag-disobey sa ginikanan, may ara sang impact. May ara ba nakagraduate ka nagmahay? Wala, no? Pero sometimes, no? Kanang maghimot ta sang sala, din kayo pagsisisi sa unahan o sa ulihi. Di ba makaba ka? Kung kapalang-palang ko, amo na yung batasan, wala ko giniging pakaslan. No, tama? Nakabalo pa lang ko, amo na yung batasan, wala ko giniging pakaslan. Gusto ni Lord nga aton nga isipon karon. Nga aton nga hunaon. Ginatanaw ni Lord ang aton nga kabaguhan. Iskan ginagmay lang. No? Iskan gamay-gamay lang. Importante may ara sang gamay nga na bago. The old self represents sin. The new self reflects righteousness through Jesus Christ. Mahimo kita nga matarong. Mahimo kita nga matarong. Di pinaagi sa aton. Pero tungod kay ara si Jesus. Because of Jesus.
So what to put off? No, ano ang aton nga ubahon? The old way. No, the corruption of the old life. No, mga butang nga naanda naton kani adto. No, dati na anal ta mamalikas. So dili na anal ta malikas. Ha? Karon kay bag-una ka nga gintuga sa Ginoo, so dapat ang tong pagpamalikas, imo na nga isalihon. Dali ba ang pagbago? Hindi. Budlay no? Amat-amat. Pero importante makita ni Lord nga seryoso ka. Seryoso ka sa tawag sa Ginoo. Seryoso ta. Willing ba ta magbago? No? Gamay lang nag-iibig ng iban. Di willing magbago? Amen. No, willing ka magbago? Amen. Di ba may aras ang saot nga tanggo? Kabalo ka ba sa saot nga tanggo? Hindi. No? It takes two to Tango. tango. So, ibig sabihin, ang kabaguhan man nga ihatag sa Ginoo, kinahanglan mo cooperate man pa. Hindi maglakad si Lord, dili magnaog sa kalibutan. Kag iyang literal nga itwist niya imong kasing-kasing. No, spiritual. Pero kinahanglan willing ta. No, willing ta nga ma-transform. No, willing ta nga ma-bago. Let's read the word of God in Galatians 5, no? 5:18 to 19 sa English version, pwede siya sa ESV version. Galatians 5:18 to Uno. Galatians 5:18 to 19. So aton nga hisgutan, ano ba ang mga tawhanon nga mga kinaiya? Okay? Let's read it together. 1, 2, 3, go! But if you are led by the Spirit, you are not under law. Di ba may aras ang 10 Commandments? Tama? May aras ang pulo ka, sugo ang Ginoo. No? So, ang nagapati sa Old Testament or sa 10 Commandments, na nakulong sila sa pulo ka sugo. No? Sa pulo ka sugo. Pero kung aton nga basahon ang Biblia, mas bukat actually ang sugo sa New Testament kaysa sa Old Testament. Si Lord grasya, yes. Pero si Lord, grabe ang iyang paghigugma, yes. Pero may ara sang hukom. May ara sang hukom. So amo ni siya ang mga kinaiya nga dapat naton nga kwaon ang ganun. Sige, padayon ta. 1, 2, 3, go! The acts of the sinful nature are Obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Padayon, next. Galatians 5. 18 to, sige, padayon pa, 20. Sexual immorality, impurity, idolatry, and Witchcraft. witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Sa selfish ambition, mali ba mag-ambisyon? Hindi. Pero pag mag-ambisyon, wala na ang Ginoo. Mali. Na. Diba? Kaya may kaya, tungod kit sa ako, nakapundar ko sang balay. Tungod kit sa ako, nakapatapos ko sa akong mga anak. Tungod kit sa ako, may salakyan ko. O, hinumduma, ang kusog di inhalin. Kay Lord. Ang gininhawa di inhalin. Ang kaalam di inhalin. Hindi kalit na siya tungod sa imo, tungod kay Lord. Ang pangarap, hindi siya mali. Pero pag mangarap ka, nga outside sa pangarap ni Lord, dira na ang mali. So kung mangarap man ta, updo naton si Lord. Hindi kay ibili naton si Lord. Nga kailangan natin updon si Lord, kay ara sa iya ang tanan. Ara sa kay Lord ang tanan. No, klaro man siguro sa ato, no, ano ang mga nagkalain-lain. No, nga mga kinaiya nga hindi gusto ni Lord nga aton nga sundo.
You must no longer live as the Gentiles do. Kung dati nahimo kita nga unbeliever, wala kita nakabalo sa truth, pero karon nga nakabalo ka na sa truth, hambali mo katapad, tumana ang sugo sa Ginoo. Tumana ang sugo ng Ginoo. Tumana ang sugo ni Lord. Hindi sugo sang tao, sugo sang Ginoo. Kay sayang ang sugo kung wala pagtuman. Ang taas ka mo sa mga parents. Praise God. Malipay ka mo, may gisugo ka mo nga wala nagtuman. No. Namakabang, Nak, salamat gidak ha, kay wala ka gid nagtuman. Nalipay gid ko. Ba? Malipay bata sa mga anak naton nga wala nagtuman. No. Ma-stress ka no? Di ba? Sometimes masakitan ka. Kaya ara ang disrespect. So same na kay Lord. Si Lord, He is our Father. No? Ginoo naton siya. He is our Father. So gusto ni Lord nga maghimo ta nga matinumanon nga mga anak. Gusto sa Ginoo nga mahimo ka, mahimo ko nga matinumanon nga mga anak. Makabali mo katapad, gusto ni Lord nga mahimo ka nga matinumanon nga anak. So, Lord, hindi mo kang matinumanon nga anak. God wants you and me to become obedient. Musunod ta sa pulong sa Ginoo. Worship of images. Next. When we come to God. So ano nga akong nga i-put on? The new understanding. New mindset. No, ang bali mo katapad, pag-uha ang imo nga hunahuna. Uha ang Imo nga una. Always remember nga may ara sang hukom. Judgment. May ara sang judgment. Karon gabi ka buot ang Ginoo. Makasalata 100 times, sa iluon niya na. Pero maabot ang punto sa kinabuhi nga ara ang hukom. Hukman ta sa Diyos. Hukman ta sa Diyos. Kalang pagkatig-ala doon sa huna-huna, sa kasing-kasing, always remember, ang Ginoo wala natulog. So gusto ni Lord karon maintindihan naton nga may ara sang hukom nga nagapaabot sa matag isa sa aton. And every action, there is reaction. Tama? Kung ang aton nga action maayo, kung nagtanom kita sang maayo, mag-ani man ta sang maayo. Pero pag magtanom kita sang kalain or dautan, mag-ani man kita sang Samaan. Tinanin mo. why we need to renew our mind. Kasi dili nag-start ang tanan. Dili nag-start ang tanan. No? Panghuna-huna. Perspective na mali. No? Perspective na wala na align kay Lord. Perspective nga iyagyapon sang kalibutan. May pamangkot ko, sayang ba ang paglakad sa simbahan? Hindi. No, sayang ba ang paglakad sa iglesia? No, sayang ba ang paglakad sa simbahan? Sayang ba nga muhatag ka para kay Lord? Wala sang butang nga sayang pag-abot sa Ginoo. Kaya kung ano ang imo gintanom, kung faithful kita sa pagtanom, mas faithful si Lord nga makaani kita.
Nahambali mo katapad, nalipay si Lord kay Ari Kasubong. Dili mo katapad, hindi lang ta magtulog. Tulog. Kaya napapiyong mo. Transformation begins with hearing, pagpamati, believing, pagtuo, and obeying the truth of Christ. Pagtuman. Bring every chair. No? Pagpamati, ang kabaguhan daw, namati ta, nga ara sa bungog. Di kinamati ka, nga wala sa bungog. Hearing, believing, gintuuhan mo ang pulong sa Ginoo, kag wala ka lang nagtuo, pero nagtuman ka. So pag-ara ang hearing, wala ang believing, wala ang obeying, useless. Ara ang hearing, ara ang believing, pero wala ang obeying, pagtuman, useless. Namati ka, nagtuo ka, pero wala ka nagtuman, wala gyapon. So, ano gali ang pinaka-importante? Pagtuman. Hambaliin mo katapad, pagtuman. Agtuman. No? Pagtuman sa pulong sa Ginoo. Sino dili gusto magpalangit? Amen. Tanagta? Tama? Wala ni isa dili kay hindi gusto magpalangit. Pero remember, may ara sa requirements. Ang langit hindi libre. Ang bali ni Apostle Paul, work out your salvation. Work out. Hindi libre ang langit. We need to work out. And ang paghatag sang pagbalaan sa adlaw ting simba, sugo sa Dios. Nambali mo katapad, nalipay si Lord kay Ari Kasubong. Nalipay si Lord. Subong. Ang labaw nga nalipay si Lord. Amen. Kaya man sugo sa Ginoo ang pagbalaan sa adlaw ting simba. Hindi siya sugo sang tao, pero sugo sa Ginoo. Ginoo. So what kind of life to live? No, the new life, the change of identity. Paul uses the image of changing clothes. Ito i-explain ko kagina. Paghukas, sandaan nga kinaiya, kung sa bayo pa tong imo nga bayo nga nabahuan na lago na kanang grabe ng balhas, imo to siya nga hukson. Kay baho. Tama? So ang atong galing nga kinaiya ni adto hindi humot, baho. No? May kinaiya kita before nga, baho. Pero gusto ni Lord karon maitihan naton nga ang aton nga kinabuhi, God wants that our life will become a pleasing aroma. Mahumot nga insenso sa iya nga atubangan. So paano siya mahimo nga mahumot? Paghukasa, daan nga mga kinaiya. The old self, the old you. Kung sino ka man dati, na wala kang pa nakakilala kay Lord, huksan na, ubahan na. Mahambalin mo katapad, no? Ubaha tumbahok mo nga kinaiya. Bahatong mga kinaiya. Bahok. The old life, the old attitude, the old mindset, the old perspective. So how to wear and put on the new life? Number 1. No, paano daw? How to wear and put on the new life? Number 1, daily renewal, spend time in God's Word. Sabay-sabay natin basahon si Worship Joshua 1:8, no? Daily renewal. Ang pagtuon ba sa pulong sa Ginoo? Every Lord's Day lang. Every day. Ang pagtuon ba sa pulong sa Ginoo every Lord's Day lang? Dapat every
day. Ang pagtuon gali sa pulong sa Ginoo hindi lang every Lord's Day but every day. Daily renewal. Daily renewal. Adlaw-adlaw. Ginabago galing ni Lord adlaw-adlaw. Pinaagi sa iya nga pulong. Ano ang makabago sa aton? Pulong sa Ginoo. Joshua 1:8, na-prepare na ba? Ay, nagasulat pa. Sige. Daily renewal, spend time in God's Word. Dito to mag-spend time sa chismis? Sa pagmarites? Sa pamuyayaw? Oh, dito mag-spend time? God's Word. No, kamali mo katapat, spend time in God's Word. Spend time in God's Word. Spend time with Pag doon sa pulong sa Ginoo. Dito mag-spend time sa cellphone? kay Lord. 1 hour nga cellphone every day, every night, day and night and day sa itong cellphone. O mga young people, din mag-spend time sa cellphone. No, mag-ML per me. Word of Mga ML lovers. Ang mata, grabe na. No? Grabe na ang pagdikit sa mata ba sa cellphone. Hindi nakakaon. Hindi na makatulog. Hindi na makakain. Tungkol kay? ML. Mga addiction. Diin daw ta mag-spend time sa word ni Lord. Sa word ni Lord. Bakit sa word ni Lord? Kaya amo na yung maghahatag sa aton sang kabaguhan. No? Ang pulong sa Ginoo. No? Ang maka-change sa aton ang pulong sa Ginoo. Sige, let's read the word of God in Joshua 1:8. 1, 2, 3, go. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sige, sabay-sabay, kanang doon nakapamahaw kita. No? Kaya doon wala kita nakapamahaw sa ating pagbasa ba. 1, 2, 3, go! Ako nga namnamon, ako nga intindihon. 1, 2, 3, go! Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So saan o daw kita magtuon sa pulong sa Dios adlaw kag gabi. gabi. Day and night. Mayroon day and Adlaw kag gabi. Hindi lang gali every Lord's Day. No? Day and night. Nga adlaw kag gabi. Sino diri malimtanon? Amen. Amen. Tama? No, malipat kita, no? No? Malimtanon ta. That's why aga kagabi to remind us no sa pagpahinumdum sa aton nga ang pulong sa Ginoo importante. Hambali ang imong katapat, the word of God is important. The word of God is important. Actually, alam maghukom sa aton? No, kung hindi kita mamati sa pulong sa Ginoo, Word of God. word of God, no? No, sa likod, ano daw ang hindi ano daw maghukom sa aton? Ang word of God. Hinumdumi, ang pulong sang Ginoo ang maghukom sa aton. No? It's the word of God ang magre-echo sa langit, ang pulong sa Ginoo. Kung ano nakabati ka sa word of God,
Wala mo gibutang sa imo nga huna-huna kag kasing-kasing, wala mo giput into action. Ay abi mo wala sang judgment day. One day during judgment, ang magre-echo sa ikaduhang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kung karon nagkapabungol-bungol kita nga, pida. Okay lang man na. But during the judgment day, hindi kita makahambal na okay lang. Merciful. The word of God, amo ang maghukom sa atin. Ang pulong sa Ginoo, amo ang maghukom sa atin. Karong ginapahinumduman ta ni Lord, no? Kung tuon ta nga seryoso igsuon, tuon ta sa Bible. Kasi kung premi lang ta nagasimba, wala ta tuon sa Bible, useless. Kung premi lang ta nagasimba, pero wala man na akong gina-apply ang word ni Lord, sayang lang. Wala ta diri perfect attendance. Pero diri ta ay gusto naton mabagko. Adlaw-adlaw nga kabaguhan. No, bali ang ara sa imong nga likod. No, kamakuta siya, gusto ka ba mabagko? Gusto ka ba mabago? No? Amen. Ay kung dito gusto mabagko, untat ta. Tama? Kung dito gusto magbago, mag-stop ta. Kapoy, hago, gasto. Sayang time. Sayang effort. Sayang mga laway. Tama? Sayang ang mga butang na ginahimo natin para kay Lord. Pero kung gusto natin magbago, magtuon ta sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Ilang tuon? Tutuman ta sa pulong sa Ginoo. Dali lang pag-amen. Pero ang pagtuman, Budlay. sila ang budlay. That's why, kinahanglan natin buligan ang aton nga kaugalingon nga makatuman kita. Number 2, spiritual clothing check. No, ask yourself, sige daw, ask daw yung mga kaugalingon karon. Ano ba ginasulob mo hasta karon? Bag-o na ba na? Or daan gapon ang kinaiya? No, ano ba ang ginasuksok mo karon? Bag-o nga kinaiya? Or daan nga kinaiya? No, sige daw. I-assess natin ito kung galingon. No? Ano ba ang ginasulob na natin karon? No? Bago ba na nga kinaiya or daan nga kinaiya? No? Ano klase nga kinaiya karon? Ang ginasuksok nato. May ara bagid na pag-o. Sige daw, isipan daw. No? Sige daw, pamalandungin daw yung mga kinabuhi. No, may nabag-o ba? No? May ara ba na bag-o? No, kaya kung wala na bag-o, hindi na magpadayon. Behave kayo, behave kayo, behave. Na please lang, behave kayo. Sige daw, mamalandong ta. May aral labas ang nabag-o.
May nabago na ba sa aton nga kaugalingon? Sige daw, isipan daw. Isipan daw, think of it. May nabago na ba sa imo nga kinabuhi, ng imo nga kaugalingon, sa imo nga kinaiya? Gamay. How about Iban? It's power. Nga kinahanglan natin magbag-o. Kaya mo na yung expectation sa Ginoo. This is the expectation of the Lord. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sige, tanawa daw yung mga katapad. No, tanawa yung mga katapad kung naging new creation, no? Nabago na ba na? No? Nahayag ba ng itsura sina? O nagmugot gapon? May kinaiya pagyapon. No? Tanawa daw, no? Kay basi kun He is new creation. The old has gone, The new has come. the new has come. Ano daw ang kinahanglan madula? The old. The old has gone. The new has come. Ang daan nga kinaiya. Anyone is in Christ, he is a new creation. Tuloy ang topic natin karon dali lang siya. Pero budlay siya. Oo. Yep. Dali lang ta maghaban. Amen. Hallelujah. I-apply. Pero budlay siya mo. Pero kung tuwod kita nga in love kay Lord, Mahimo. upod sa bulig sa Ginoo. Upod sa grasya sa Ginoo. Upod sa kaluoy sa Ginoo. May ara sang kabag-uhan. Again and again, wala ta namati, para lang mamati ta. Pero namati ta, para aton nga tuuhan ang pulong sa Ginoo, kag aton nga i-apply ang pulong man sa Ginoo. Huksa daw, hukson daw naton ang aton nga daan nga kinaiya. Ang daan nga kita, pag aton nga isulob ang bag-o nga kita. Aware ba ta sa aton nga mga batasan? Aware ba ta sa aton nga mga kinaiya? Aware ba ta sa mga struggle naton? Amen. Aware ba ta sa mga butang nga ginahimo naton nga wala nalipay si Lord? Amen. Aware ta. Pero may ara sang battle. No, may fight. No, may ara sa nga tawag nga battle. The old has gone. Behold, the new has come. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ. He is a new So paano na mabag-o? Kung ara ta kay Kristo. Kristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. If anyone is in Christ. So hindi ta mabag-o kung wala si Jesus naghari sa aton nga kasing-kasing. Hindi ta mabag-o kung wala si Jesus naghari sa aton nga kasing-kasing. Pamangkot, willing pa ta magbag-o? So
So, kung willing na magbago, matuman ka sa word ng Lord. Kung willing ka magbago, sunda ang pulong sa Ginoo. Right now, we will have kanang ay dito may mga wala paper, wala sang ballpen, no. Right now ibutang dira sa papel, no, kung ano na mga butang nga gusto mong baguhon sa Ginoo. No, today we will have a prayer kanang to put into end. No, nga balikan ta ni Lord, no. Ano ba nang gina-struggle mo karon? No nga kinaiya mo. No nga gusto mo baguhon. No, so sino ang wala sa mga papel? Sino may mga papel, ballpen? Sige, mag-activity ta. No? Sige, sino ang wala papel? Sige, paki-provide ko sa mga sa wala paper. Ano isipa, no? Ano ang gusto mo nga baguhin? No, ano ang butang nga gusto mo baguhin? Sa mga notebook siguro, sige, let's start, no? Sa may mga notebook and ballpen, no? You can start, no? Ano mga gusto mo baguhin? Nakita niya yung sabay pa. Hatian niyo lang. Hatian niyo lang. Yan ka mo? No? Ano ni? Application. No, kay sige lang ta, amen. Tando, yes, Lord, amen. Pero ano bagit ang mga butang na gina-expose ni Lord sa imo karon? Ang gusto ni Lord nga imo man nga baguhon. Okay. Okay na, tara na. Ikaw mo na siya ito may baydal ni Charlene. Gintatag ni ano? Sino nagpatutang ba? Ikaw mo na siya. Nakapito.
reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Freedom is here. Freedom is here. Freedom is here. I receive it. Oh, freedom is here. Sige, later na sabay-sabay. Freedom is here. Sige, no, ano mga butas-butas nga gusto niyo pag-upo? Freedom is here. Time and needed. I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. Trust in you. Sickness can't stay any longer. Perfect love is casting out fear. You are the God of all power, and He is your will, and my life is here. Sickness can't stay any longer. Your perfect love is casting out fear. You are the God of all power. Sige, so I believe almost tapos na yung iba. No, tapos na rin ang lahat. Tama ba? So, before tayo maglakat no, sa ating ministry, no, let's be honest. If you want to be changed no, by the Lord, no, just put your paper here. No, kanang mga butang nga, Lord, amo giniginas sa akin ko, Lord. Mga kinaiga, Lord, nga, amo gini, Lord, gusto ko mapagko. Because remember, we cannot enter the kingdom of the Lord unless we will be born again. Unless mabago ta. Pag wala ang kabaguhan, never na makasulod sa gingharian sa Ginoo. Even grabe ta mga lagad kay Lord, excited ta, present ta always, nagatugtog ta, nagapaggamit ta, nagaluto ta, nagaserve ta, nagadala ta. Pero pag wala ang kabaguhan, wala sang kaluwasan. Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Unless you will be born again. That's why the encouragement of the Lord for us today, hukasa ang imong nga daan nga kinaiya. Kag sulubi siya sang pagko. Hukasa daw. Tantang nga. No, ipabago sa Ginoo. Hindi man wala man ta sang superpower no para makabago. But the more we seek the Lord, the more pud ta baguhon sa Ginoo. The more ta magpalapit kay Lord, the more man ta baguhon sa Ginoo. Siguro one of my testimony no how God changed my heart towards sa mga kabataan. They are the next generation, yes. Pero kung wala kita sa heartbeat sa Ginoo,
never naton maintindihan nga sila gali ang mga next generation. No, pwede nga hindi nato na sa pag-invite. Pwede nga ipapili na lang sila. Tama? Pero kitungod kay sila man ang next generation. Let's carry the heartbeat of the Lord. Not our heartbeat, not our kanang will, or hindi ato nga gusto lang. But kung ano ba agit ang gusto sa Ginoo. The will of the Father, the heartbeat of the Father. Sige, ginahangyo ko ang tanan. Let us rise and let's put our paper here. No, aton nga prehan, no, sabay-sabay. The word of the Lord says, carry each other burden. No, wala man ta nakabalo ano ang mga burden sa matigisa. But we begin to pray. No, when we extend our hands, no, there is power in prayer. And sa imong nga pagbutang, no, let it be nga naka-decide ka na or decided ka na nga, Lord, I want to follow you, no turning back, no turning back. Not my ways, but your ways. Not my will, but your will. No, not my own perspective, but your perspective. Let's close our eyes. Let's continue to be in the presence of the Lord. Right now, sa imo nga pagpiyong sa imo nga mga mata. Ang rason nga gusto ni Lord nga mapag-o ta. Tungod kay gusto ni Lord nga makaupod nga ta one day sa langit. I believe some of us nag-struggle sa ginatawag nga transformation. Because it is not an easy battle. It is war sa kaugalingon nga unod. But God wants us to be transformed. Kay gusto ni Lord makaupod niya ta one day sa langit. Kung ano man nakaroon ang imo nga gibutang sa papel, start to lay down. I-lay down siya tubangan ni Lord. I-surrender siya tubangan sa Ginoo. Be honest to the Lord. Sa tuod lang, Lord, dugay na ko gusto ni nga hukason or baguhon sa akong nga kaugalingon. Pero hindi ko gid mahimo, Lord, nga ako lang. I'm asking your help. I'm asking your grace, oh God, your mercy, Lord. Lord, come and change every heart. Come and change every heart. Come and change us, Lord. Change our character. Come and change and mold us to the person that you want us to be. Hallelujah. Come and move upon every heart. Come and move upon every heart. Our God is not against us. Kung ginaisip naton nga si Lord against sa aton nga kabaguhan, no, He is not against us. Our God is always for us. Ang ginapangayo lang ni Lord, ang duod-duod naton ng kabaguhan. Lord, here we are, O God. Baguha kami, Lord. Baguha kami, Ginoo. Baguha, Lord, ang amon nga kasing-kasing. Baguha, Lord, ang amon nga hunaw. Baguha, Lord, ang amon nga pagginawi, O God. Change us, Lord. Change me, O God. Lord, change me. Change me. Change me. Change me.
Himaya o Kristo, mudan ang kanakot, kumusinag ka o Diyos. The word of the Lord says, ask and you will receive. Kung karon wala mo pagid tuod-tuod nga nakilala si Lord sa imong kinabuhi. Come on right now. Tell the Lord, Lord, I want to know you. Lord, gusto ko, Lord, makilala tagid ka, Lord, fully, Abba Father. Kung karon ara ka sa kahadlok to embrace your calling. Tell to the Lord, Lord, grabe ang kahadlok, ang katalaw, Lord. Pero buligi ko, Lord. Buligi ko, Lord. Kung karon ara gyapon kita sa pagginawik sa aton nga daan nga kinaiya kinabuhi. Tell to the Lord, Lord, buligi ko. Pagbuha ko, Lord. Let your presence move, O God. Let your presence move, Holy Spirit of the living God. Hambal pa ni Apostle Pablo, gibasura ko ang tanan, maako lang si Jesus. Gitangtang ko ang tanan, maangkon ko lang si Jesus. Ginuba ko ang tanan, maangkon ko lang si Jesus. Kung karon may ginapasurrender man si Lord sa aton nga mga kinaiya, may mga ginapasurrender si Lord sa aton nga mga batasan, pride ba na, self-righteousness ba na, kahadlok ba na, katalaw ba na, mga butang nga ginapasurrender ni Lord karon sa aton. Karon ihatag na sa Ginoo, there will be a divine exchange. There will be a divine exchange. Musidla ka, Lord, sa aming mga kinabuhi, Abba Father. Sige, kina-request ko tanan to all the parents, please form a circle, no? All the mothers and fathers, as well as the young people. Let's form a circle sa tanan nga mga kabataan, young people. To all the parents, no? Doon kayo sa likod. Yung mga youth dito sa harap. Where are the youth, no? Katong mga boys. Forward kayo dito, mamaya na yung mga cellphones ninyo. Forward kayo dito. To all the parents. Doon kayo sa likod, just form a circle. Sige, let's form a circle and let's hold hands together. Right now, begin to pray, no? Sa iyong mga person sa left and right. O siguro hindi mo na kilala, kilalaha anay.
Just close your eyes, no, and begin to pray. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring